Nais kong tapusin ang bahagi na ating tinalakay noong nakaraan. At hango ito sa Isaiah chapter 42, verse 1 and verse 4. Ang magkaiwalay na talata ay ating babasahin sa sandaling ito. Sabi dito sa verse 1, "Behold my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations." And then verse 4, "He will not be disheartened or crushed until he has established justice in the earth, and the coastlands will wait expectantly for his law." Praise God. Ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Uli natin sabihin, Amen. Praise God, mga kupo tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos sa hapong ito na pinagkaloob ng Panginoon sa atin para sa pagkilala sa bagay na Kanyang ginawa. Bago tayo tumulog sa ilang bahagi, ay nais kong magtalakay at mag-share sa inyo ng isang paksa. At ito ay continuation at last part ng ating pinag-uusapan. Last time ay binigyan natin ng pansin ng ang paksa na I will declare new things, pagpapahayag ng mga bagong bagay na Kanyang gagawin. At in particular, ang ating subject, ang subject doon, ang ating subject matter ay may kinalaman sa dito sa perfect justice to the nation. Ngunit ang ating panahon ay hindi naging sapat nakaraan at di natin natapos ang bahaging ito. Pero dahilan ng paksang ito ay may kinalaman sa pagdadala ng Kanyang justice sa buong sanlibutan at sa mga bansa na sinabi ng banal na kasulatan dito. At naniniwala rin naman ako na ito'y merong kinalaman sa ating isasagawang bahagi sa oras na ito. At ang bahaging ito ay ang ating Panginoon ang siyang magpala. Now, sa sandaling ito, mga kapatid, ay binigyan natin ng pansin nung nakaraan about the servant, tungkol sa tinatawag na ang lingkod na ito. Well, alam natin na ang servant na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Can you say amen to that? It is our Lord Jesus Christ. At ang kakaiba lamang, mga kapatid, dahilan sa pagparito ng ating Panginoon ay kakaibang bagay ang Kanyang ginawa. Ito'y isang bagong bagay. Dahilan sa kapanganakan pa lamang ng ating Panginoon ay gumawa na siya ng isang bagong bagay. Can you imagine na ang ating Panginoon ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang dalaga, ng isang batang babae, ng isang dalaga, at ang Kanyang pagdating sa ibabaw ng sanlibutan ito is extraordinary. Hindi pangkaraniwan. Ginamit ng ating Panginoon, bagamat ang babae ang siyang naging daan upang ang kasalanan ay makapasok sa sanlibutan at ang kamatayan ay dumating at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Ngunit ang Panginoon ay gumawa siya ng isang panibagong gawa at Kanyang sinabi sa harapan ng serpente, sabi niya, "Pag-aalitin ko ang iyong binhi at ang iyong binhi at ang binhi ng babae, ang binhi ng babae ay dudurugin ang iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako." So, sa ganitong bagay ay ang ating Panginoon ay dumating dito sa ibabaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng isang virgin birth, isang kapanganakan. So, may kita natin, mga kapatid, na ang Diyos ay gumagawa siya ng mga bagong bagay. At hindi siya nagpapaulit-ulit ng Kanyang pagkilos at ng Kanyang paggawa.
at lagi siyang merong bagong bagay na nakaraan. Dahilan ng kapangyarihan ng ating Panginoon ay hindi kayang maubos. Amen ka sa amen to that. Hindi kayang masaid, hindi kayang sa kabila na meron tayong nakitang dakilang bagay na kanyang ipinahayag o kanyang ipinakita, still meron pa rin siyang mga bagong bagay na pwede niyang gawin at ito'y patuloy na magdadala ng pagkamangha sa mga tao. Nakita natin kung paano ang ating Panginoon ay sa pamamagitan ni Abraham, sa kanyang katandaan, si Sarah na isang baog, si Sarah na lipas na ang kapanahunan ng isang babae, at si Sarah na isang matanda na at the age of 90 years old, ay nagawa ng Panginoon na siya ay maglihi, manganak, at magkandili ng isang sanggol, at sabi ng banal na kasulatan, siya ay pinatawa ng Panginoon dahilan ito ay kakatuwang bagay. Hindi pangkaraniwang bagay. At sa kabila na ang ganitong gawa ng Panginoon ay nagdala ng pagkamangha sa lahat ng nakaalam ng ganitong bagay. Ang kasaysayang ito ay nalaman ng lahat ng karamihan. Ngunit ang ating Panginoon ay meron pang isang bagay na kanyang inihanda upang sa panahon ng kanyang pagdating ng kanyang anak, sa panahon ng katubusan, ang isang babae, isang dalaga ay nanganak sa kabila na siya'y walang nakikilalang lalaki. Now, sa bahaging ito, mga kapatid, ay na makita natin yung isang bahagi rito sa chapter 42 verse 1 ay pinakita rito, "Behold my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. And I have put my spirit upon him, and he will bring forth justice to the nations." Siya ay magdadala ng kahatulan o ng justice o ng judgment sa lahat ng mga bansa. Ngunit, makikita natin mga kapatid na nabigyan natin ng pansin nung nakaraan tungkol sa pagdadala ng ating Panginoon ng justice sa panahon ng bayan ng Israel at ang justice na ito ay sa pamamagitan ng kautusan na kautusan ay binigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. So ang John chapter 1 verse 17 ay makikita natin ang ganitong bagay na pinahayag ni Juan, ni John the Beloved sa verse 17. Sabi niya, "For the law was given through Moses, but grace and truth were realized through Jesus Christ." So sa pamamagitan ng tinatawag na kautusan, ang kautusan ay dumating sa pamamagitan ni Moses. Ngunit sa panahong ito, ang tinatawag na justice ay nakita natin na yung justice na ito ay may kinalaman sa tinatawag na the new thing, yung pagdadala ng Panginoon ng kautusan sa ibabaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng ganitong klase ng paraan ng justice, at ang justice na ito ay yung tinatawag na retributive justice. Kung bibigyan ko ng pansin yung bahaging yung gusto kong balikan lamang, dahilan sa panahong yun, ang retributive justice, yung tinatawag na the only way for justice to be satisfied is to satisfy the only way for justice to be satisfied is for a wrongdoer to suffer in proportion to the way he's made other suffers. So yung kautusan nung nakaraan sa panahon ni Moses, ang bawat isang taong nagkakasala ay pinaparusahan siya para masatisfied yung kung sino man nagawan niya ng mali, ay pinakita doon
ang bahaging ito ay pinakitang ngipin sa ngipin at mata sa mata. Sa ganitong paraan ay inilalagay ang tinatawag na justice. At yung panahong yun ay ang tao ay nilalagyan sila ng tinatawag na pagkatakot upang sila ay huwag gumawa ng kasalanan. Ngunit sa kabila, mga kapatid, na ang tao ay makita man nila ang napaka-bagsik at lupit na kautusan, still ang tao ay gagawa pa rin ng kasalanan. Diba? Alam niyo kung bakit? Dahilan ng tao ay likas na makasalanan. Ang tao ay likas na gapos siya ng tinatawag na kasalanan. Si Apostol Pablo ay nangusap siya sa saklat ng Romans chapter 7. Sabi niya, ang gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Ang ayaw kong gawin ay siyang bagay na aking ginagawa. At kapag ginagawa ko yung bagay na ayaw kong gawin, ay sabi niya, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. So, ibig sabihin, ang tao sa kabila na takutin mo siya, ipakita mo yung tinatawag na judgment na maranasan ng isang tao, ang tao ay patuloy pa rin na mahuhulog sa paggawa ng kasalanan dahilan ng tao ay kapos ng kasalanan. Naalala ko sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ako nais ko ang kautusan ay mabuti at ninanasa ko ang kautusan, ngunit ako ay isang taong makasalanan na ipinagbili sa ilalim ng kautusan. Sabi rito ng isang pangungusap sa verse 14 ng chapter 7 ng Book of Romans, for we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold into bondage. So nasa ilalim siya ng tinatawag na siya ay parang ipinagbili. Siya ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. At hindi siya kailanman makakahulagpos sa ganitong bagay. At sa panahong yun, mga kapatid, na isinasagawa ng Diyos ang tinatawag na justice sa panahon ng Old Testament, at habang dinidisplay sa kanila ang ganitong bagay ng bawat isa na taong nagkakasala ay dadalhin papakita sa kanila ang kaparusahan. Ang isang nagkasala sa akto ng kapag ang isang lalaki at babae ay nakasala ng pangangalunya, ang gagawin sa kanila ay kinakailangan silang dalhin sa harapan, sa labas ng bayan at sa pintuang bayan, at doon sila ay kinakailangang batuhin hanggang sila ay mamatay. So ito yung tinatawag na deterrence upang sila ay bigyan ng takot sa kanilang mga puso upang sila ay huwag magkasala. But still, mga kapatid, ang tao ay gayon pa rin. Now, tingnan natin ang tinatawag na isang likas ng ating Panginoon. Ang kalikasan ng ating Panginoon ay makikita natin dito. Binasa natin ito nakaraan. Balikan natin ang chapter 34, Exodus chapter 34, verse 6 to verse 7. Sabi ng verse na ito, sa verse 5, and the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. So, ito yung panahon na si Moses ay kinatagpo ng Panginoon. Ito yung panahon na si Moses ay nagnanasa siyang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya, gusto kong makita ang iyong kaluwalhatian. At ang ating Panginoon ay nagsabi kay Moses, sabi niya, hindi mo makikita ang aking mukha na ikaw ang tao ay mabubuhay. Pero gayon pa man, si Moses ay pinagbigyan ng Diyos, hindi man ang kanyang mukha, pero sabi niya, makikita mo ang aking back part. Ang likurang bahagi ang aking likurang bahagi ay iyong makikita. Tatakpan ko ang iyong mga mata. Ilalagay kita sa siwang ng bato, in the cleft of the rock,
At ako'y lalagpas, at ako'y dadaan, at aking tatanggalin ang aking kamay sa iyong mga mata at makikita mong likurang bahagi. Sabi ng verse 6, o verse 5, ulitin natin. The Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. Yung salitang proclaim the name of the Lord, ito'y pagpapakilala ng Panginoon kay Moses. And verse 6, sabi niya, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord is God, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. So pinakita rito, sabi niya, ang Panginoon, the Lord, is a God merciful and gracious. Ang Diyos na ito ay nagpakilala kay Moses na isang mahabagin, merciful and gracious, mahabagin at mapagbiyaya. Sabi niya, marahan sa pagkagalit, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Siya'y sumasagana sa kanyang pag-ibig at sa kanyang katapatan. Verse 7, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty. So pinapakita rito mga kapatid, ang dalawang nature na makikita natin sa Diyos, siya ay mahabagin at mapagbiyaya. Siya ay maawain at mapagbiyaya. On the other hand naman, ipinakita niya rin naman na siya ay isang Diyos na matuwid. Kung titingnan natin sa wikang Tagalog ang verse 7 ay nagsabi ng ganito, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salirin. So may kita natin na ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay mapagin. Ngunit, gayunpaman mga kapatid, ang Diyos ay hindi niya palalagpasin ang tinatawag na ang taong nakasala ay kanyang lalapatan ng tinatawag na karampatang parusa ang bawat kasalanan. So ang dalawang kalikasang ito ng Diyos, God is both justice and merciful. Justice and mercy, ang dalawang katangiang ito na justice and mercy ay naroon sa ating Panginoon. Ngunit makikita natin kung paano niya in-exercise at pinakita ang justice sa panahong yun sa pamamagitan ng kautusan. Nang bawat nakakasala ay hindi, sabi ng banal na kasulatan, sino man na magwalang halaga sa kautusan ni Moses ay mamamatay siyang walang awa. So ganun ka-strict ang tinatawag na law. But you know, mga kapatid, merong isang bahagi sa Diyos na hindi pa na-display ng lubusan sa bayan ng Israel sa panahon yun. Ang Diyos ay kanyang pinortray ang kanyang sarili bilang upang ang tao ay matakot sa Diyos, upang sila ay hindi makagawa ng kasalanan. Ganun pa man, ay dahilan sa sinabi nga kanina, ang tao ay ipinanganak siya, sabi ni Apostol, or rather ni David sa kanyang pangusap, sabi niya, ako ay isang taong ipinaglihi sa kasalanan at ipinanganak. At nang ako'y pinanganak, ako'y nangusap ng kasinungalingan. So, isang bahagi gusto kong bigyan ng pansin. So, God's justice and mercy are seemingly incomparable. So, ang justice and mercy ay opposite ito, di ba? Diba? It is an opposite. Hindi mo ito pwedeng pagkumpara. Dahilan, sa kabilang bahagi ay ine-exercise ng Diyos
ang tinatawag na justice ay bawat nagkasala ay nilalapatan ng karampatang kaparusahan. Ngunit sa ibang bahagi naman ay pinapakita ng Diyos ang kanyang kahabagan. Ngunit, but after all, justice involves the dispensing of deserved punishment for wrongdoing. So, pag pinag-usapan ng justice, ay dito ay nakapaloob yung pagbibigay ng kaparusahan o punishment sa bawat taong nagkasala na deserve siya, na karapat-dapat siya sa ganitong bagay. And mercy is all about pardon. Sa kabilang bahagi naman, yung tinatawag na kahabagan ay may kinalaman sa pagpapatawad. At saka pardon and compassion for an offender. Now, mga kapatid, kung ating bibigyan ng pansin yung tinatawag na pagdadala ng Panginoon ng justice dito sa ibabaw ng lupa, upang maranasan ng lahat ng mga bansa ang tinatawag na kalikasan ng Diyos o yung kanyang justice, ay pansinin natin, alam nyo, nang ang ating Panginoon ay sabihin pa natin, para siya masatisfied, upang ang justice ay makamtan. Alam nyo, pansinin natin sa banal na kasulatan, si Apostol Pablo sa Aklat ng Roma ay pinakita niya ang ganitong bagay. Now, gusto kong tingnan ang kalalagayan ng tao, mga kapatid. Sabi rito sa aklat ng chapter 5, verse 18 ng Book of Romans. Sa Book of Romans, chapter 5, verse 18, pinakita rito ang ilang mga bagay, paano ang kasalanan. Sa verse 12 ay paano ang kasalanan pumasok sa sanlibutan at paano ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. At tingnan nyo ang kalalagayan ng tao, mga kapatid, sa panahong ito. Sabi ng verse 18, so then, as through one transgression, there resulted condemnation to all men. Sa Tagalog ay sabi rito, verse 18, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway, so may kita natin yung isang pagsuway na ito ni Adan, ay nagresulta ito sa pamamagitan ng pagsuway, ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Now, makikita natin, mga kapatid, in general, ang lahat ng tao ay idineklara na sila ay nasa ilalim ng kahatulan. Ang tao ay nasa ilalim ng kahatulan. At kung walang, sabihin natin, kung walang magiging tagapamagitan o tagapagligtas, ang buong sangkatauhan ay mapapahamak. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Nakikita ba natin ang ganitong senaryo? So, pansinin ninyo yung verse na ito. So, titingnan na natin yung isang bahagi. Sabi niya, so then as through one transgression, there resulted condemnation to all men. Ang inihatid ng isang pagkakasala ng unang tao ay inihatid ang lahat ng tao sa ilalim ng tinatawag na condemnation. Ang lahat ng tao ay mapapahamak. Ito yung bagay na naghahantay sa lahat ng mga tao. Ang tao ay
mapapahamak. So, makita natin ang isang senaryo, mga kapatid, na pinakita ng banal na kasulatan sa aklat ng chapter 5 ng Book of Revelation. Ito'y sa panahon na si John ay nagkaroon ng pangitain doon sa Isle of Patmos. At sabi rito doon sa chapter 5 ng Book of Revelation, sabi niya, I saw in the right hand of him who sat at the throne a book written inside and on the back side, and on the back, sealed up with 7 seals. So ang senaryo dito sa chapter 5, mga kapatid, ay nakita ni John ang isang luklukan at merong nakaluklok doon, at ang nakaluklok doon ay walang iba kundi ang Diyos. At doon sa kanyang kanang kamay ay merong siyang hawak na isang aklat, scroll. Yung lumang paraan ng tinatawag na aklat ay yung tinatawag na scroll na nasa kanyang kanang kamay. At sabi niya, at yun ay merong tatak, na merong 7 tatak. And verse 2 sabi ron, at nakakita siya ng isang anghel na sumisigaw ng malakas na tinig at nagsasabi, sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat at mag-alis ng tatak nito? Alam niyo ba, mga kapatid, ang nilalarawan ng ganitong bagay? Ang aklat na ito ay siyang kinaroroonan ng pangalan ng lahat. Yung tinatawag, ang tawag dito ay yung title deed o yung tinatawag nakapaloob dito ay ang mga pangalan ng bawat nilalang. Bawat anak ng Diyos na ang kanilang pangalan ay naroon. At ang pahayag na ito at ang sigaw ng anghel ay sabi niya, sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Well, ang tinutukoy dito, mga kapatid, ang senaryong ito, ang naghahanap ang anghel, sino ang tutubos? Sino ang tutubos? Sino ang mamamagitan? Sino ang kukuha ng aklat na ito? As sabi din ng verse 3, and no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the book or to look into it. At sabi niya, nang siya'y tumingin sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay nakita niya na walang karapat-dapat na magbukas ng aklat na ito. At nang kanyang makita na walang karapat-dapat, ang verse 4 ay nagsabi, siya'y nagpasimulang umiyak. Then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book or to look into it. Now, mga kapatid, kanina meron tayong awit na inawit kanina. When justice call, di ba? Nang ang Diyos ay humingi ng justice para sa kasalanan, upang ito ay mabayaran. Then, mga kapatid, ngayon, sino ang karapat-dapat na magbayad nito? At ngayon kung habang kanyang tinitingnan, ay nakita niya na walang karapat-dapat na tumugon doon sa justice na hinihingi ng Diyos. Dahilan ang Book of Psalms chapter 46 ay nagsasabi na ang katubusan ng tao ay napakamahal. Sabi ng aklat ng Book of Psalms chapter 46, pinakita roon ang isang bahagi na ang katubusan ay napakamahal at sino ang kayang makapagbigay nito. So, kagaya ito ng isang talinghaga ng ating Panginoon, ng isang tao na mayroong pagkakautang, na sinabi ng hari, ibenta mo ang sarili mo, ibenta mo ang ari-arian mo, ibenta mo ang mga mahal mo sa buhay,
at para mabayaran ako. So ibig sabihin, ganun kataas ang kanyang pagkakautang at ganun ang kalalagayan ng isang tao. So ang verse na yan ay nagpakita ng ganito. So pinakita ng isang bahagi doon na for the redemption, ang katubusan ng tao ay napakamahal. So kapag ang Diyos ay hihingi siya ng tinatawag na kabayaran, di ba? Ang tinatawag na ang bawat pagkakasala ito ay nagsisilbi na parang utang ng isang tao, di ba? Ito yung nagsiserve as nakagaya ng isang utang. At kung ang Diyos ay hihingi ng kabayaran para siya masatisfied doon at para malapatan yung tinatawag na justice para sa kasalanan upang ang tao ay mapalaya siya at mapatawad. Well, mga kapatid, nang si Juan ay tumingin, nakita niya walang sino mang karapat-dapat. Kahit sinong banal na tao, kahit sinong tao, tumingin siya sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, nakita niya na walang karapat-dapat. At yan ang dahilan, mga kapatid, bakit siya umiyak. Ang pag-iyak niya ito, dahilan alam niya, kung walang karapat-dapat na babangon, at kung walang karapat-dapat na kukuha ng aklat, ang buong creation ay mapapahamak. Ang buong sangkatauhan ay mapapahamak. Kaya siya, and I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book and to look into it. So, nakikita natin sa ganitong bagay, dahilan, sabi rito, puntahan natin ang chapter 3 o chapter 6 ng book of Romans. Romans chapter 6, verse 23. Nakukuha niyo ba, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay walang sino man na kayang magbayad ng ating sariling kasalanan? Yung ating mabuting gawa ay hindi sapat para bayaran ang ating kaligtasan, ang kasalanan. Ang kasalanan natin ay hindi kayang bayaran kahit anong mabubuting bagay na gawin ng isang tao. Now, pansinin ninyo ang Romans chapter 6, verse 23. Sabi ng verse na ito ay nagpakita ng ganitong bagay. For the wages of sin is death. Pinakita rito na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Well, maaaring sabihin nyo sa akin, Brad, di ba ang tao naman ay namamatay? Well, kahit tayo ay mamatay, ay hindi pa rin natin mababayaran ang ating kasalanan. Yung kamatayan natin yung kamatayan na inimpose ng Diyos kay Adan at sa lahat ng human race, ito ay kabayaran lamang nung pagsuway at pagkain ng pagsuway niya. Pero yung tinatawag na kaparusahan na iginawad ng Diyos sa sangkatauhan para sila ay makaligtas sa tinatawag na galit ng Diyos, ay walang sino man na kayang magbayad ng ganitong bagay. Ngunit, mga kapatid, ganun ang paghingi ng Diyos ng kanyang tinatawag na para sa kabayaran o sa justice na ito. At dahilan walang sino man na kayang magbigay ng ganitong bagay. Well, ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para sa bawat isa sa atin. Alam niyo, ang sabi ang very popular na ating nababasang talatang ito, ang aklat ng John chapter 3, verse 16. Sabi ng verse na yan, alam kong kabisado natin ang verse nito kahit di natin tingnan. Pinakita roon na
Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. At sabi rito, ang kanyang ginawa ay siya ang nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak. Dahilan walang sino man na kayang magbayad ng napakamahal na halaga para sa katubusan. Walang sino man na kayang mag-satisfied. Ang Diyos ay naglagay ng tinatawag na sabihin natin, paraan sa Old Testament upang ang kasalanan ay ma-atone. Yung atonement sa Old Testament, yung atonement ay ang isang makasalanan ay magdadala ng hayop, ng kambing, tupa, at ipapatuloy ng kanyang dugo. At yung dugong yun ay magiging atonement o yung tinatawag na pantakip sa kasalanan. Hindi ito nag-aalis, hindi ito aalis ng kasalanan, kundi tinatakpan ang kasalanan. Ngunit ang Diyos, ang kanyang kailangan, yan ang dahilan, sabi ng Banal na Kasulatan, ang bawat tao ay taon-taon, ang Israel ay taon-taon silang naghahandog ng mga hayop. Dahilan, hindi nagiging sapat yung tinatawag na kabayaran nito. Sabi ng aklat ng Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Sabi ng verse na ito, for the law, verse 1, for the law, since it has only a shadow of the good things to come, and not the very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually, year by year, make perfect those who draw near. Now, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ay hindi nasasatisfy ang Diyos dito sa mga dugo ng hayop. Kahit ito ay araw-araw o taon-taon na lang ginagawa. At kahit personal na mga tao ay nagdadala ng kanilang handog, ng tupa, kambing, o ano paman para sa kanilang kasalanan, yung dugo noon ay hindi nagsatisfy sa hinihingi ng Diyos. But you know, brothers and sisters, nang ang Diyos ay walang anumang sino man na kayang mag-satisfy sa hinihingi ng Diyos na justice, then siya ang gumawa ng tinatawag na daang ito. Now, kung inyong papansinin, mga kapatid, sa ilang mga talata na gusto kong pansinin natin, sa Old Testament ay inilarawan na ang ilang mga bagay. Paano ang Diyos ay ibubukod niya yung matuwid sa mga makasalanan. Merong isang pangyayari sa Banal na Kasulatan, and I hope ang bawat isa atin ay aware sa panahon ng tinatawag na Sodom and Gomorrah. Ang Sodom and Gomorrah ay dumating sila sa isang panahon na sinabi ng Banal na Kasulatan na ang kanilang kasamaan at kanilang kasalanan ay nakaabot na sa harapan ng Diyos. At sabi ng Panginoon kay Abraham, kanyang dinalaw sa isang panahon si Abraham, at sabi rito, sa aklat ng chapter 18, verse ng Book of Genesis. Sabi rito, verse 20 na lamang, o verse 19, for I have chosen him, ito si Abraham, o verse 17, and the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Since Abraham will surely become a great and mighty nation, and in him all the nations of the earth will be blessed. For I have chosen him so that he may command his children
and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring upon Abraham that he has spoken about him. And the Lord said, the outcry of Sodom and Gomorrah is indeed great, and their sin is exceedingly great. I will go down now and see if they have done entirely according to its outcry, which has come to me, and if not, I will know. So sa panahong ito, ang siyudad na Sodom and Gomorrah, ang kanilang kasamaan ay nakaabot na sa Diyos. At ngayon, ang tanging paraan ay tiningnan ng Diyos kung dumating nga ba talaga sa ganitong kalalagayan ang Sodom and Gomorrah. At sabi rito ng sumunod na pangusap, sabi ng verse 22, then the man turned away, umalis na ang dalawang anghel na dumalaw kay Abraham dahil ang tatlong taong ito ay, ang dalawa ay anghel ng Panginoon at ang isa ay ang Panginoon mismo na nagsaplot ng laman. And while Abraham was still standing before the Lord, sabi rito, Abraham come near and said, will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Ang sabi ng tanong ni Abraham, sabi niya, iyo bang lilipulin ang matuwid na kagaya, na kasama ng masama? Ngunit ang sumunod na pangyayari, mga kapatid, ay paglalarawan o pagpapakita ng bagay na gagawin ng Panginoon sa inaharap. Ano ang aking tinutukoy? Merong isang lalaki na si Abraham na tumayo sa tinatawag na sa pagitan ng Diyos at ng siyudad ng Sodom and Gomorrah. Ito ay yung tinatawag na to stand between the gap. Ang tumayo sa pagitan ng tinatawag na siwang, sa pagitan ng si Abraham ay tumayo sa Diyos at para sa Sodom at Gomorrah. Not just only, hindi lamang dahil si Lot na kanyang pamangkin ay naroon sa lugar ng Sodom at Gomorrah, ngunit si Abraham ay meron siyang pinoportray na bagay na mangyayari sa huling araw. At si Abraham ay nagpasimulang nagsabi, sabi niya, kung sakaling makasumpong ka ng 50 matuwid sa lugar ng Sodom and Gomorrah, iyo bang hahatulan ang siyudad na ito? Ang sabi ng Panginoon, alang-alang sa 50 ay hindi ko hahatulan ang Sodom and Gomorrah. At siya ay nagpatuloy ng pakikipag-ugnayan. Paano kung nabawasan ng 5? Paano kung 40? Paano kung 30 at bumaba hanggang sa paano kung 10 na lamang? Ang sabi ng ating Panginoon, alang-alang sa 10 ay hindi ko hatulan ang Sodom at Gomorrah. Now, alam niyo mga kapatid, pansinin ninyo ang isang bahaging ito ng Ezekiel. Sa aklat ng Ezekiel chapter 13, sa verse 5, sabi ng verse na yan, ay nagpapakita ng ganito. Sabi ng verse 5, sabi niya, you have not gone up into the breaches, nor did you build the wall around the house of Israel to stand in the battle. So pinakita rito ang isang pangusap. Nais kong tingnan ang isa pang talata.
Sa chapter 5 brother, ng book of Jeremiah. Jeremiah chapter 5 verse 1. Sabi rito, run to and fro through the streets of Jerusalem, and look and take note. Search her squares to see if you can find a man, one who does justice and seeks truth, that I may pardon her. Sabi niya, ikaw ay maghanap sa lugar ng Jerusalem. At sabi niya, tingnan mo kung ikaw ay makakakita ng isang tao na gumagawa ng katwiran upang aking igawad ang kapatawaran sa kanya. Alam niyo ba ang bagay na nilalarawan dito? Nakita natin kung paano si Abraham ay namagitan sa Diyos at sa Sodom at Gomorrah. Nakita rin natin kung paano si Moses ay tumayo sa pagitan ng Diyos at ng Israel. At dahilan sa pamamagitan na ito na ginawa ni Abraham, ang Diyos ay nagsabi, kahit makasumpong ako ng 10, hindi ko itutuloy ang aking hatol na aking gagawad sa Sodom and Gomorrah. Ang labis na galit ng Diyos sa Israel na siya'y nagpasimulang dahilan sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay ang Diyos ay nagsabi kay Moses, Moses, tumabi ka at lilipulin ko ng minsan ang bayang ito at mula sa iyo magpapasimula ako ng isang malaking bansa at sila ang aking dadalin sa lupain ng pangako. Ngunit mga kapatid, ang Diyos ay tumayo sa pagitan. Tumayo siya sa pagitan at ang Diyos ay naglubag ang kanyang loob at kanyang binawi ang kanyang buong kagalitan na kanyang gustong igawad. Hallelujah. Para sa bayan ng Israel. Napapansin ninyo mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, ang chapter 53 ng Book of Isaiah ay nagpapahayag ng buong kasaysayan na maranasan ng tinatawag na Messiah. At dito sa bahaging ito, sabi rito ng chapter 53 ng Book of Isaiah, ito'y sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dahilan ng ating Panginoon ay naghahanap siya ng isang tatayo na karapat-dapat upang mamagitan. At sabi rito ng chapter 53, pinakita ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi ng chapter 53, verse 1, who has believed our report, o our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a tender shoot, and like a root out of the parched ground. Sabi niya, sa wikang Tagalog, pinakita ron, sapagkat siya ay tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo ng kagandahan man o pagka ating mamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. So pinakita rito ang pagdating ng ating Panginoon ay hindi mo siya mapagkakamalan na siya nga ang Messiah. Diba? Pinakita rito ng verse 2 sa huling bahagi, He has no stately form or majesty. Hindi mo makikitaan siya ng anumang kalalagayan na kagaya ng isang hari. Pero sabi ng sumunod na pangungusap sa verse 5, tingnan natin ang verse 5. But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities.
The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging, we are healed. Sabi dito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang latay ay nangagsigaling tayo. Pansinin niyo yung salita ritong cross. Yung salitang cross, mga kapatid, yung salitang cross dyan ay it's bruise or cross ng ibig sabihin is beaten into pieces. Alam niyo ba yung pinagpaglalarawan dito ng gagawin sa ating Panginoon? Dahilan ang tinatawag na hinihingi ng Diyos na justice ay hindi kayang ibigay ng anumang hayop na pinapatay. Anumang dugo na nabubuhos ay hindi kayang isatisfied ang justice na hinihingi ng Diyos. At sabi pa ng banal na kasulatan, kahit ang lahat ng mga hayop sa parang ay patayin at dumanak ang kanilang dugo, ay hindi pa rin masasatisfied ang justice ng Diyos. Ngunit, ang kabutihan, mga kapatid, ang Diyos na humihingi ng justice, na walang sino man na kayang magbigay ng justice na ito, siya na mismo ang nag-provide para ang justice na kanyang hinihingi ay siya mismo ay maglagay upang siya mismo ay masatisfy. Now, alam niyo, ang sabi ng verse 5 na ito, He was pierced through for our transgression. He was crushed for our iniquities. Yung Hebrew word na ito na crush, na ang ibig sabihin ng Hebrew word na ito na dara, ang ibig sabihin ng salitang dara or crush sa English ay kagaya ng isang kung nakakakita kayo ng yung mortar o yung dikdikan sa Tagalog, ay ilalagay mo yung mortar na ito, yung pinakaparang lusong, ay ilalagay mo ang isang bagay at iyong didikdikin. At ito ay magkakadurog-durog at hanggang sa siya ay magiging powder, mabibit into small pieces, ay ganoon ang karanasan na kanyang ginawa, at ganoon ang bagay na ginawa sa ating Panginoong Hesus. So sabi rito, but He was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And the chastening for our well-being, yung para sa ating kabutihan, para sa ating kapayapaan, ay naipasan sa Kanya, naibigay sa Kanya, yung kaparusahan para tayo ay magkaranas ng kapayapaan at kabutihan for our welfare, well-being, yung kabayaran noon ay ipinataw sa Kanya. At sabi rito, verse 6, dahil ang verse 6 ay pinakitang kalalagayan ng bawat isa atin, all of us are like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way. Tayo kagaya ng tupa na nagkani-kanya ng ating mga lakad. At ngunit, sabi rito, but the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. Sabi ng Tagalog, tingnan natin. Sabi niya, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan at lahat ng mga tao ay ipinasan sa ating Panginoon. At alam nyo, kapag ang isang tao na nagkasala
At kapag hahatulan ang tao, alam nyo, ang pinakahinahatulan talaga doon ay ang kasalanan. Diba? Kapag ang isang tao ay nag-commit ng anumang klaseng crime, adultery, or yung tinatawag na idolatry, o ano pa mang mga klase ng kasalanan, kapag siya ay hahatulan hahatulan siya, ang hinahatulan talaga doon ay ang kasalanan. Ang hinahatulan doon ay ang kasalanan. Kaya nga sabi rito, but the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. Now, tingnan natin mga kapatid, ang sinabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Gusto kong basahin natin ito sa King James Version. Ang King James Version ay nagsasabi ng ganito, for He hath made Him to be sin for us. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon. Yung him na yan ay ang ating Panginoon. Siya ay ginawang kasalanan mismo. Nakukuha niyo mga kapatid ang puntong yan? He has made Him to be sin for us. Ang ating Panginoon mismo ay ginawang kasalanan. Siya mismo yung nag-represent sa kasalanan. At dahilan yung kasalanan na yun ay kasalanan ng buong sanlibutan. Then yung kasalanan yun ay ginawaran ng kaparusahan. So He made Him, for He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Tingnan natin ang isang talata ng Romans chapter 8. So, ang ating Panginoon ay ginawa siyang kasalanan. Yung kasalanan na yon ay inilagay doon sa kanyang katawan. Dahilan sa Old Testament ay merong tinatawag na sin offering. Yung sin offering na ito ay merong dalawang nire-represent sa sin offering. Yung dalawang kambing ay, yung dalawang kambing ay pagpapalabunutan sila. Yung mahulog, yung isa ay gagawing sin offering, yung isa naman, dadalhin sa burnt offering, yung isa naman ay gagawing scapegoat. Yung isang, kung saan nahulog yung lot para sa scapegoat, ang gagawin sa kanya, sa kambing na ito, ay papakawalan siya doon sa ilang. Yun ay pag-represent ng isang taong pinatawad sa kanyang kasalanan na pinalaya siya. On the other hand naman, ay merong isang kambing na siya ay papatayin, patutuluyin ang kanyang dugo, at siya ay pagpipira-pirasuhin, at siya ay susunugin doon sa tinatawag na burnt offering. At yung dugo niya ay wiwisik doon sa altar para sa tinatawag na atonement. Yun ay ginagawa sa araw ng panahon ng Day of Atonement. Yung kambing, yung kanyang dugo ay ibubuhos doon sa paanan ng altar ng dambana, at yung katawan o yung laman ng kambing na ito ay susunugin doon sa burnt offering. Ngunit yung isang kambing na nahulog sa kanya, yung tinatawag na lot for a scapegoat, siya ngayon ay dadalhin sa ilang at siya'y papakawalan. Na nagre-represent, mga kapatid, na siya ay malaya na sa lahat ng mga bagay. At yun ang nagre-represent, mga kapatid, sa isang tao na pinatawad sa kanyang kasalanan. So may kita natin sa aklat ng Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 3. Sabi ng verse 3, sabi niyan,
For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of the flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. So yung dahilan, yung lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay inilagay sa Kanya, and then hinatulan yung katawang ito. At yung katawang ito ay nakagaya siya ng isang inilagay sa mortar at dinikdik, at siya ay nagkapira-piraso hanggang sa siya ay nadurog, at yun ang tinatawag na doon, sabi rito, God did sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, and He condemned sin in the flesh. Kinundiman niya ang kasalanan doon sa lamang yun. Habang ang katawan ng ating Panginoon ay ginagawaran ng kaparusahan, ay hinahatulan ang kasalanan na naroon sa Kanya. Ang Kanyang ulo ay nilagyan ng koronang tinik. Ang Kanyang likuran ay hinampas at iniscourge. Nilagyan, ang panghampas noon ay may kasamang may bakal sa dulo na kapag ito ay tumama sa katawan, ito ay bumabaon, at kapag hinatak, ito ay nakakayod ang laman doon sa Kanya. At sa ganung paraan ay hinatulan ang kasalanan. At hanggang sa siya ay dinala doon sa Calvary, doon sa isang bundok, at doon siya ipinako sa ibabaw ng krus. Ng Kanyang buong katawan ay merong sugat, merong dumadanak ang dugo sa buong bahagi ng Kanyang katawan, na lahat ng Kanyang dugo ay kinakailangang madrain sa Kanya. Dahilan ang dugo ay inilagay, hinihingi ng Panginoon para sa tinatawag na katubusan. At habang naroon siya at nakabayubay, well mga kapatid, kung illustrate natin ang crucifixion, ay hindi napakadali. Dahilan habang ang tao ay ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus. Alam nyo, kinakailangan niyang, dahilan ang kanyang kamay ay nakapako sa magkabilang bahagi, ang kanyang dalawang paa ay nakapako. At ang tanging puwersa na nag-hold sa kanya doon ay yung pako na kumakapit sa kanya. At kinakailangan niya, dahilan kung hindi niya iuunat ang kanyang sarili doon sa cross, ay hindi siya makakahinga. So kinakailangan niyang i-pull yung kanyang sarili para magkaroon siya ng pagkakataon na makahinga. Well, ganun ang description mga kapatid ng isang aking napanood sa paano, in medical term, paano nila diniscuss ang naranasan ng ating Panginoon. Pero pagpapakita rito, hanggang sa ang kanyang, lahat ng kanyang dugo ay halos, ay na-drain sa kanya. At ng isang bahagi, habang siya ay nakabayubay doon, at dumating na ang panahon para siya ibaba, dahilan kinakailangan na nilang maghanda para sa tinatawag na Passover, ay ang bawat bangkay, ang bawat nakapako ay kinakailangan tiyakin na siya ay patay na. At kung sila ay buhay pa, kinakailangan baliin yung kanilang mga buto, babaliin yung kanilang binti para mawalan na ng lakas, ng puwersa, at matuluyan silang malagutan ng hininga. Ngunit ang ating Panginoon, nang siya ay makita na wala ng buhay, kumuha sila ng isang sibat at pinalagpas sa kanyang tagiliran
at doon bumulwak ang dugo na may kasamang tubig. Ibig sabihin, yun yung panahon na nag-rupture na yung kanyang puso. At magkasamang tubig at dugo ay lumabas sa kanyang katawan. At doon, na-drain ang lahat. At makikita nyo, mga kapatid, bago siya gawa ng ganung bagay, ang aklat ng John ay nangusap ng ganitong bagay. Sa book of John chapter, tinan natin dito sa chapter 19, or chapter 19. Sabi dito sa chapter 19, verse 28, after this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished, to fulfill the scripture, he said, I am thirsty. And a jar full of sour wine was standing there, so they put a sponge full of the sour wine upon a branch of hyssop, and brought it up into his mouth. Therefore, when Jesus had received the sour wine, sa unang bahagi, mga kapatid, siya ay binigyan ng suka na merong apdo. Pero ito'y kanyang tinanggihan. Dahilan, ayon sa kasaysayan, yun ay magiging daan para mamanhid ang katawan ng isang tao. Pero kanyang tinanggihan, dahilan kanyang tinikman ang lahat ng mga bagay. Kanyang tinikman ng kamatayan, sabi ng Book of Hebrews. Sabi ng verse 30, when Jesus had received the sour wine. So, ito yung panahon na kanyang tinanggap, yung maasim na alak. He said, it is finished. Gusto kong tingnan natin ito sa isang pangungusap. John chapter 19. Sa verse 28. So sa verse 30, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. Ano yung salitang ito ay, ang Greek word na ito na ginamit ay teleo. Ay nang ibig sabihin na it is finished, ay ito yung sinasabi ng isang alipin matapos niyang ma-accomplish ang lahat ng bagay na pinapagawa sa kanya. Yung salitang ito na ito ay buong kapag ang isang alipin ay merong pinagawa sa kanya ang kanyang Panginoon. At kapag natapos niya ang lahat ng bagay na pinapagawa sa kanya, ay buong karangalan niyang sasabihin sa kanyang Panginoon na it is finished. At alam niyo mga kapatid, ito yung huling salita na sinilita ng ating Panginoon. Dahilan, throughout the scripture, ay sinasabi ng ating Panginoon, my food. Inaalok siya ng pagkain, ayaw niyong kumain. Dahil sabi niya, meron kong pagkain na hindi niya nalalaman. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. At ng panahon na kanyang natapos ang kanyang gawa, na pinapagawa sa kanya ng Ama, ay buong karangalan na kanyang sinigaw, it is finished. Kanyang pinahayag ang ganitong bagay na he bowed his head and gave up his spirit. And you know, brothers and sisters, matapos niyang gawin
ang ganitong bagay, ang sabi ng banal na kasulatan, balikan natin ang chapter 53 ng Book of Isaiah. Chapter 53 ng Book of Isaiah. Pinakita rito ang verse 10 ng chapter 53. Sa verse 10 ay pinakita ron, but the Lord was pleased. Gusto kong basahin natin sa King James Version. Sabi niyan, yet it pleased the Lord. It pleased the Lord to bruise him. Nalagod ang Diyos na siya ay saktan. Sa ibang version, but the Lord was pleased to crush him. Yung salitang kanina, na salitang crush, to grind, to beat into pieces. Beat into small pieces. But the Lord yet it pleased the Lord. Nalugod ang Panginoon na siya ay saktan. And put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. And he shall prolong his days. And next phrase sabi diyan, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kaluguran ng Panginoon ay sumagana sa kanyang kamay. Ibig sabihin, ang Diyos ay nasatisfied sa bagay na naganap na ito. Ang kanyang hinihinging justice ay naibigay na lahat ng maibigay ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. When he said it is finished, it pleased the Lord. And the pleasure and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. Siya ay, ang Panginoon ay nasatisfied. And as a result of the anguish of his soul, next verse, and he shall see the travail of his soul and shall be what? Satisfied. He shall see the travail of his soul and shall be satisfied. Now, mga kapatid, sa ganitong bagay, dito ang justice na hinihingi ng Panginoon. Ang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan ay naibigay. As sabi rito, and in the travail of his soul and shall be satisfied, and by his knowledge, the righteous one, my servant, sa Nasbi, sabi rito, as a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. And by his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many. Now, mga kapatid, kagaya ng sinasabi natin kanina, walang anumang bagay na pwedeng mag-satisfy sa hinihingi ng Diyos na justice. Kahit ang ating buhay ay hindi ito magiging sapat para tayo mabayaran natin ang ating kaligtasan. Dahilan ang katubusan ay napakamahal. At ang napakamahal na katubusang ito ay walang sino mang kayang magbigay at magbayad. At ang tanging nakapagbayad nito, mga kapatid, now, mula noon ay makikita natin ang ating Panginoon ay naging ang sinabi ng banal na kasulatan ay pinakita na ang ating Panginoon ay naging tinatawag na propitiation.
Ang salitang propitiation, sabi ng Romans chapter 3, verse 25, ay pinakita ang ganitong bagay. Romans 3, verse 25. Sabi ng verse na ito, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood. Sa wikang Tagalog, yung salitang propitiation ay ginamit yung, sabi niya, na siyang inilagay ng Diyos. Sino ang ating Panginoon? Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob. Well, hindi ako ay nakukulangan doon sa salitang pampalubag loob, di ba? Pero, mga kapatid, yung salitang propitiation ay nang makita ng Diyos na naganap ang lahat ng bagay, ang kanyang galit ay naglubag. Ito'y kagaya ng ginawa ni Abraham sa pamamagitan niya sa Sodom and Gomorrah. Ang ginawa ni Moses. Ang ginawa si Samuel ay nakita natin kung paano siya namagitan para kay Saul. Pero makikita natin, mga kapatid, alam niyo, merong isang talata na ganitong sinasabi sa Jeremiah chapter 15 verse 1. Chapter 15 verse 1. Bago natin balikan ang bahaging yan. Sabi rito ng chapter 15 verse 1 ng book of Jeremiah. Sabi niya, then the Lord said to me, even though Moses and Samuel were to stand before me, my heart would not be with this people. Send them away from my presence and let them go. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, nang magkagayon sinabi ng Panginoon sa akin, ito yung statement ni Jeremiah, bagaman si Moses at si Samuel ay tumayo sa harapan ko. Ang tinutukoy dito, kahit si Moses sa kasalanan na ginawa ng Israel, kahit si Moses at si Samuel at sino mang mga banal na tao ay mamagitan para sa Israel, ay hindi na pwedeng magbago ang kaisipan ng Diyos ng kahatulan para sa Israel. So, ganon ang kalalagayan ng sangkatauhan. Kahit sinong matuwid na tao ang mamagitan para sa sangkatauhan, ay hindi pa rin siya masasatisfy. At anong nagdala ng satisfaction sa Diyos? Ito'y walang iba kundi ang ginawa ng kanyang bugtong na anak. Ang ginawa ng kanyang bugtong na anak ang siyang naging daan para sa tinatawag na set forth to declare His righteousness for the remission of sin. Now, tingnan ninyo. Sabi ng verse kanina, doon sa Isaiah chapter 53, ay pinakita ron, dahilan sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Sabi ng verse 11 ng 53, as a result to the angst of his soul, he will see it and be satisfied, and by his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many. Kanyang aariing ganap. Alam niyo ba yung salitang aring ganap? Ito'y higit pa sa kapatawaran. Dahilan, ang tinatawag na justification ay paglalagay sa isang tao na siya ay walang kasalanan at walang anumang bagay hindi niya ito ginawa kahit pa nauna. Yun yung salitang justified. Ibig sabihin, ikaw ay dinideklarang walang kasalanan. Justify, my servant will justify many. So dahilan sa ginawa ng ating Panginoon,
puso ng Diyos ay naglubag. At ang puso ng Diyos, ang galit ng Diyos ay hindi niya igagawad sa sangkatauhan sa panahon ng ganitong bagay. So tingnan natin ang 1 John chapter 4 verse 10. 1 John chapter 4 verse 10 sabi riyan, "And this is love, not that we love God, but that He loved us." How many can say amen to that? Sabi niya, ito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin and sent His Son to be the propitiation for our sins. At siya ang inilagay para ang Diyos ay maglubag ang kanyang loob. Ang galit ng Diyos ay mawala. At siya ay nasatisfied sa ganitong bagay. You know, mga kapatid, sa ganitong panahon, dito, ang bawat tao ay totoong kinakailangan niya ang ating Panginoong Hesus. Dahilan kung hindi ang tao maglalagak ng tiwala sa ating Panginoon, siya ay tatayo sa kanyang sarili lamang. Napansin ninyo, mga kapatid, ngayon, iginawad ng Diyos ang tinatawag na buong kanyang biyaya. Sabi ng Book of John na binasa natin kanina, kay Moses ay dumating ang kautusan, pero sa pamamagitan ni Hesukristo, dumating ang biyaya at ang katotohanan. Dumating ang biyaya at ang katotohanan. At ngayon, ito na ngayon yung tinatawag na paggagawad niya ng justice sa buong sanlibutan. Matapos niyang igawad ang tinatawag na biyaya at ang tunay na na justice. Napansin ninyo, mula sa panahong ito, ay pinakita ng banal na kasulatan ng ganitong bagay sa aklat ng Hebrews chapter 2. Sa verse 9 ay nagsasabi ng ganito, "But we do see Him, who was made a little lower than the angels, namely Jesus, because of the suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God, He might taste death for everyone." Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay kanyang tinikman ang kamatayan para sa bawat isa sa atin. Tinikman niya ang kamatayan para sa bawat isa. At ngayon, nakikita natin, mga kapatid, merong isang talata na napakaganda sa aklat ng James chapter 2 verse 13. Ang James chapter 2 verse 13. Sa King James Version, sabi yan, "For he shall have judgment without mercy." Now, ito yung pagpapakita ng paggagawad ng kaparusahan sa taong nagkasala sa panahon ng kautusan. "For judgment will be mercy, for he shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy. And mercy rejoiceth against judgment." Now, ang pinapakita rito, mga kapatid, mercy triumphs over judgment.
Alam nyo, ang ating Panginoon nang siya'y dumating dito sa ibabaw ng sanlibutan, ay sabi niya, ako'y naparito, hindi para hatulan ang sanlibutan, kundi ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sa ilang mga huling talata, mga kapatid, nais kong basahin natin ang ilang mga pagpapahayag dito sa book of John. Dito sa book of John ay pinakita niya. Verse 17, starting verse 17. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. He who believes in Him. Ngayon, ang sino man na sasampalataya sa ating Panginoon, ay sabi ng talatang ito, he who believes in Him is not judged. Sino man na sasampalataya sa Kanya ay hindi hatulan. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay makakaligtas siya sa paghatol. At dito magaganap yung sinabing, mercy triumphs over judgment. Mercy will overcomes. Madadaig niya yung tinatawag na paghatol. Dahilan ay gagawad ng Diyos sa isang sumampalataya ay ang kahabagan ng Panginoon. And mercy triumphs over judgment. And this is the judgment. Sabi rito, basahin natin sa Tagalog ang verse 18. Ito ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi hatulan, ngunit ang sino mang hindi sumasampalataya sa Kanya ay meron ng hatol. So ang hatol na yan ay hindi mawawala hanggat ang tao ay hindi kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang tagapagligtas para sa Kanya. So ang hatol na yan ay naroon sa Kanya. Sabi rito, he who does not believe has been judged already. Meron ng hatol sa Kanya. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang sinabi ng Matthew or John chapter 5, verse 24, pinakita roon. Sabi niya, truly I say to you, he who hears my word and believes on Him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed from death into life. So, ang hatol na naroon sa tao ay mananatili yan hanggat hindi niya tinatanggap yung magpapalubag ng loob para sa kanyang kasalanan. So, tuloy natin yung verse na yun na napaka-inam. So, has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the judgment, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, for their deeds were evil. So sabi niya, ito ang kahatulan na dumarating sa sanlibutan, na ang liwanag ay dumating, ngunit ang tao ay inibig pa rin ang kadiliman kaysa sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed.
Basahin natin ang verse 21. But he who practices the truth comes to light, so that his deeds may be manifested, and having been wrought in God. Gusto kong tingnan natin yung huling mga talata na pangungusap. Ito'y statement ni John de Velaven sa huling bahagi ng John chapter 3. Sabi rito, verse 32. Verse 32. What he has seen and heard, and that he testifies, and no one received his testimony. He who has received his testimony has set to his seal to this, that God is true. For he whom God has sent speaks the words of God, for he gives the Spirit without measure. Verse 35 and verse 36. The Father loves the Son and has given all things into his hand. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Can you say amen to that? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima, ang hindi sumusunod o tumatalima sa anak, ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Now, sa huling pangungusap, mga kapatid, dito ang Diyos ay makita natin sa nature ng Diyos na pinakita sa Exodus chapter 34. Pinakita niya, the Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and plenteous in mercy. Ngunit, sa isang bahagi ay pinakita niya, ngunit hindi niya palalagpasin ang taong makasalanan, ang taong nagkasala. Now, this is my point, mga kapatid. Matapos igawad ng Diyos ang kanyang buong biyaya, buong kagandahang loob, buong na-offer ang tinatawag na kapatawaran ng kasalanan. At matapos na ibuhos ng Diyos ang biyayang ito, at kung ang tao ay kanyang hindi bibigyan ng pansin ang ganitong bagay, well, ang Diyos ay hindi magiging liko kung siya ay hahatulan sa huling mga araw. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Dito natin makikita yung tinatawag na perfect justice na iginawad ng Diyos. Ibinuhos niya ang kanyang biyaya. Ibinigay niya ang kanyang kahabagan. Ibinigay niya ang kanyang kagandahang loob. At kung ang tao ay palalagpasin ang ganitong biyayang ito sa kanyang buhay, kapag dumating ang kahatulan ng Diyos, ay wala na siyang maidadahilan pa kung bakit siya humantong sa ganitong bagay. So masabi ko, mga kapatid, na ang ginawa ng ating Panginoon, then ito ang tinatawag na perfect justice. Ang tama at sakdal at balanse. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, sino man ang mga salita na inyong narinig ay siyang salita rin naman na hahatol sa tao sa huling mga araw. Kung ang tao ay hindi niya bibigyan ng pansin ang kagandahang loob na ito ng Diyos,
na kanyang ibinuhos mula ng ating Panginoong Hesus ay mabayubay sa krus. At kanyang palalagpasin ang ganitong bagay. At hindi kikilalanin ang ganitong bagay. Ito yung salita na nagsasabing, kanyang muling ipinapako si Kristo sa ikalawang pagkakataon. Ang hindi pagkilala sa ganitong bagay. At dito ko nakikita ang isang tama at balancing justice na ginawad ng Diyos. Kung meron man sa huling mga araw na hahatulan ng Diyos, ang mga taong ito ay hindi na makakapagdahilan. Dahilan, pinalagpas nila ang kahabagan, kagandahang loob ng ating Panginoon at ang kanyang napakasaganang biyaya. Praise God. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo mga kapatid at request muli na awitin yung awit na cleanse. Praise the Lord. Nakita ba natin mga kapatid ang kabutihan ng ating Panginoon? Kanya napakasaganang biyaya. Nang makita niya at alam niya na walang sino man na pwedeng makamit ng standard na inilagay ng Diyos, siya mismo ang gumawa ng daan. Siya mismo ang nagdala. Merong isang awit na nagsabi, when I could not come to where He was, He came to me. Siya ay nanaog para sa atin. Sing that song. Yung praise na yun, yung huling line, pinakita niya na I am cleansed, I am washed, I am sanctified. Alam niyo ba, ang gumawa lamang nito ay ang dugo ng ating Panginoon na naibuhos doon sa krus. Ang dugong ito ang siyang naglinis, naghugas, at naghiwalay sa bawat isa. Ang ibig sabihin ng salitang sanctified is set aside. Inihiwalay, ibinukod. Hindi ka na kagaya ng pangkaraniwan. Ikaw ay kakaiba ang iyong kalalagayan. At sabi ng sumunod na line ay pinakita, I am Holy Ghost filled. Dahilan matapos ang paglilinis, paghuhugas, at pag-isang tabi sa iyo, ikaw ngayon ay pwedeng lagyan ng kanyang espiritu. At punuin ng kanyang espiritu matapos na ikaw ay hugasan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Ang sumunod na praise ay nagsabing, I am right with my God for all time. Ako ay nasa tamang tayo. Ako ay nasa tamang katatayuan sa harapan ng Diyos sa lahat ng panahon. Ito ang kalalagayan ng tinatawag na justified. Ikaw, ito yung sinasabi sa sa Romans chapter 5 verse 1 na sinabi ron, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ikaw ay nasa tamang katatayuan sa harapan ng Diyos. At paano ka hahatulan ng Panginoon kung ikaw ay nasa tamang katatayuan sa Diyos? Paano ka hahatulan pa ng Diyos samantalang ang iyong kasalanan ay pinatawad? Sa Old Testament, ang kasalanan ay tinatakpan. Yung salitang remission ay hindi nababanggit sa Old Testament.
Ito ay nabanggit lamang in the New Testament pagkatapos ng dugo ng ating Panginoon ay naibuhos. Yung salitang for the remission of sin, ito yung tinatawag na pag-aalis, pagbablot out ng lahat ng kasalanan na meron sa isang tao. Dahilan ang lahat ng kasalanan ay hinatulan na doon sa katawan ng ating Panginoon. Ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan, at ang kasalanan ng bawat isa ay kinuha at dinala doon sa katawan ng Panginoon at doon hinatulan ang kasalanan. At ngayon, kung sino man ang kikilala sa ating Panginoon na bilang kanyang tagapagligtas, then ang ganitong katwiran, hindi na matapos siya na gawing kasalanan upang tayo ay maging katwiran ng Diyos. Yun yung kalalagayan ng isang matuwid sa harapan ng Panginoon. Do you realize, brothers and sisters, na yan ang katatayuan mo ngayon sa harapan ng Diyos? You are justified. You are right with God. Ikaw ay nasa tamang katatayuan sa harapan ng Diyos. At ang bagay na ito ay hindi ito binayaran ng ating mga mabubuting mga gawa na ginagawa. Ito'y binayaran sa pamamagitan ng once and for all na sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. At ang kanyang sabihin, Father, into thy hand, I commit my spirit. And he said, it is finished. Natapos niya ang lahat ng bagay. Ang lahat na dapat gawin at lahat ng hinihingi ng Diyos, nire-require ng Diyos para siya masatisfied sa justice. At ng kanyang gawin ang lahat ng ito, ang Diyos ay nasatisfied at ang kagandahang loob ng Diyos ay bumuhos. Yan ang dahilan bakit ang kapatawaran ay ni-offer sa lahat ng mga tao. Na sino man ngayon ang tatanggap sa ino-offer na ito ng Diyos, hallelujah, ay magiging hindi niya maranasan ng kahatulan, kundi siya ay nalipat mula sa kamatayan tungo sa kabuhayan. Hallelujah. Ating ko ang ating mauno sa oras na ito. Tabang ating patuloy na kinikilala ang bagay na yan, ang bawat isa ay magkakaroon ng isang bahagi. Na ang isang bahaging yan ay pagpapakita na ikaw ay naging kabahagi ng kanyang ginawang bagay na ang Diyos ay nasatisfied. At ngayon, praise God, ikaw ngayon ay isang katwiran ng ating Panginoon. Ating iko ang ating maulo sa isang panalangin. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, sa oras na ito, Lord God, nais naming pasalamatan ang dakilang bagay na iyong ginawa para sa bawat isa sa amin. At kami ay isa lamang na maliit na kalipunan sa napakaraming mga tao sa buong sanlibutan na yung ginawaran ng ganitong bagay. Ngunit naalala namin ang iyong salita na nagsasabi, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. Lord God, bagamat alam namin na ang mga lalaki at babae na yung tinubos, hallelujah, ay yung mga tinatawag, Panginoon. At narito ngayon ang iyong mga anak na mga tinawag, inihiwalay mula sa sanlibutan. Ito ngayon ang marami na yung nakita, hallelujah, na siyang naging kagalakan kung bakit iyong tiniis ang krus, iyong tiniis ang kahihiyan, iyong binata ang hirap
at lahat ng bagay. Dahilan ng isang araw ay yung makikita ang iyong binhi, Panginoon. At narito ngayon ang iyong mga anak na nakatayo sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa iyo. Nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Kinikilala ka, Panginoon. Hallelujah. At kung hindi dahil sa iyong ginawang kagandahang loob, ginawang para sa amin, Panginoon Diyos. Lord, narin pa rin kami sa gapos. Narin pa rin kami sa kasalanan. Narin pa rin kami sa tanikala. Ngunit Lord, ang iyong ginawa ay naging daan upang, hallelujah, ang tanikala sa bawat isa amin ay maputol at maalis sa iyong mga anak. At ang bawat isa ay maging malaya, Panginoong Diyos. Hallelujah. Kami ang nagre-represent, Lord, ng isang kambing na pinakawalan sa ilang na pwede na siyang mamuhay na malaya at walang anumang bagay sa Kanya. Therefore, there is no more condemnation to them that is in Christ Jesus. Ngayon ay wala ng kahatulan sa kanila na kay Kristo Jesus. Wala ng anumang hatol na nagagawad sa kanila. Dahilan ng lahat ng kahatulan ay ginawad na sa aming Panginoong Jesucristo. At ngayon, hallelujah, ikaw ay nakipagpalit, Panginoon, ng lugar. Ikaw ay naging kasalanan upang kami ay maging katwiran, Panginoon Diyos. Ikaw ang nalagay sa aming kalalagayan bilang isang makasalanan upang kami ay malipat mula sa kalalagayan ng makasalanan tungo sa isang katwiran ng Diyos. Lord God, salamat at sa hapong ito, kami ang iyong katwiran. Kami ang iyong katwiran, Lord. Ang katwiran na ito ay hindi ang aming ginawa, kundi ang katwiran ni Kristo na inilagay at iniatang sa bawat isa amin. At ang katwiran yan ay binilang mong aming katwiran, Panginoon. O Lord God, sa hapong ito, nagpapasalamat kami at nagbibigay ng kadakilaan sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, kung ang mundo ay sa araw na ito ay nagdaraos at kinikilala na nagsa-celebrate ng araw ng pagkabuhay, Panginoon Diyos, mas lalong higit ang iyong mga anak sa kapanahonang ito na merong katunayan sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lamang namin ito kinikilala bilang isang araw sa isang taon, kundi ito isang buhay na karanasan na iyong ginagawa, O Diyos, sa iyong mga anak. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong pag-uugas sa amin. Salamat sa iyong paglilinis sa amin. Salamat, Lord, sa paghihiwalay mo sa amin. At ngayon kami ay ginawa mong kakaiba kaysa sa lahat ng mga tao na nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutan. Dahilan kami ay merong isang mainam na katatayuan sa iyong harapan, dakilang Diyos. Purihin ka aming Panginoon, aming dakilang Diyos, at bayan mong maibalik namin sa iyo ang buong pagpapasalamat at buong pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God.